Magandang araw! Ako ay si Cara Patricia R. Galon. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Yalta Conference at mga pagbagong dulot na ikalawang digmaang pandaigdig. Ano ang Yalta Conference? From the word of conference, ibig sabihin ito ay isang pagpupulong lamang na ginanap sa Yalta, Crimea noong Pebrero 1945 sa Yalta, Crimea. Ito ang binubuo ng the Big Three countries, kabilang dito ang US, Britain at USSR o Union Soviet Socialist Republic. Ito ang ibansang mamalakas. Agenda. Ano ba ang kanilang pinausapan? Una, ang pabata ng parusa sa bansang Alemanya o Germany. Pangalawa, papasok ng Soviet Union sa digmaan sa Pacific laban sa Japan. Pantatlo, pagtatag ng United Nations. Apat, nanangkos si Stalin ng Russia na makaroon ng malayang halalan sa silangan Europe at pagbawi sa mga teritoryong sinakop ng Japan noong digmaan. 5. Ang pinakahalaga sa conference ay paghati sa Germany at Berlin sa 4 na zona. Ang pagkanagsiwaan ng hukbong militar ng US, Britain, France at USSR. Dahil dito, nabuo ang United Nations. Ngayon dumako tayo sa mga pabagong dulot na ikalawang digmaan. Naganap ang prosesong dekolonisasyon kung saan ang maraming kolonya sa Asya, Afrika at Kanlurang Asya at naging malaya mula sa mga kolonistong bansa. Binago na pangyayaring ito ang geopolitik o kaayusan ng geographical na daigdig at isinilang ang mga bagong bansa. Ang alyansahang naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nabigay daan sa Cold War na nagpahaba sa pagibakal ideolohikal sa pagitan ng mga demokratikong bansa sa kanluraan sa pag-uunguna ng United States at Eastern Bloc sa pangunguna ng USSR. Ang paggamit ng atomic bomb sa Hiroshima at nagasakit noong digmaan ay nagtakda ng pagsimula ng nuclear age bago nang matapos ang ikalawang digmaan paindigdig na napagkasundoan ng mga bansang Europeo ang pagpigil sa anumang hindi pagkaunawan sa pamamagitan ng pagkaroon ng pag-iisa ng mga bansang Europeo sa laruan politika at ekonomiya. Dahil dito, mas tumindi ang Cold War na nabigay daan sa paglilanag ng mga arsenal ng nuclear. At naisipan nilang ang konseptong MAD o Mutually Assured Destruction at kasundurang pagkontrol ng paglinag ng mga armas. Marami sa mga bansang koloniranin ang nakaranas ng pag-unlad sa pagkatapos ng digmaan ng tinatawag ng post-war economic miracle or golden age of capitalism. Nasakisahan din ang malahagang pag-unlad sa teknolohiya at siyensiya kasama ang pagilinan ng computers, pagsimula ng space age at pagtutumbay sa medisina, panghuli ang pang-usbong ng kombinasyon ng nagpalawak na ugnayan, pangkalakalan, pagkipag-ugnayan at pamamagitan kultural sa pagitan ng mga bansa.
Ang mga pagbagong ito ay ilan lamang sa mahalagang pagbagong naganap sa daigdig sa pagtapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na patuloy na nag-iimpluwensya sa paghubog ng sandigan.